na naranasan ng mga Pilipino na authoritarian system of government in the guise of being for Filipinos ang administrasyon ni Rodrigo Duterte. Bakit? Nagtampisaw ng historian ng lahat na ng klaseng Chinese criminal elements, including the Chinese Communist Party. Tingnan ninyo yung mga naahantad ngayon sa Kongreso. Yung kaso ni Garma, for example. Coronel Garma, anong first name nito? Royina Garma. At saka ngayon, current national pa naman, ha? Current, kasalukuyan pare ko eh. Current commissioner ng National Police Commission. Current pinuno ng National Police Commission NAPOLCOM. Pagdakan mo yan, ang namumuno sa dapat ay malinis na panunungkulan para sa taong bayan. National Police Commission. Idinawit sa pagpatay sa mga Chinese, pagpatay sa kalaban nila sa politika, pagpatay sa pinuno ng Philippine Charity Sweepstakes, sa bakit hindi nila kabagang. Naalala ninyo yung mga inilantad ni Mayor ng Iloilo? Diyan, na pinag-usapan natin last week. Sa bakit hindi kabagang ni Rodrigo Duterte, nais ipapatay. Yan ang mga pang-abuso. Pakinggan ninyo ito si Marian Enriquez. Pakinggan natin ang kanyang report at makikita ninyo ang karumal-dumal na influensya ng political dynasty, political power, and abuse of political powers. Pakinggan natin. Sakit sa dibdib kasi po, pumatay kami ng inosente. Emosyonal na humarap sa pagdinig ng House Quad Committee si Police Lieutenant Colonel Santi Mendoza mula sa PNP Drug Enforcement Group o PIDE. Ibinunyag niyang ipinag-utos ni NAPOLCOM Commissioner Edelberto Leonardo ang pagpatay kay PCSO Board Secretary Wesley Barayuga noong July 2020. Ang utak daw ng operasyon, walang iba kundi ang nooy PCSO General Manager na si Royina Garma. Ang utos ay mula kay GM Garma, dating Colonel Royina Garma. Matatandaan noong July 30, 2020, tinambangan ng nakamotorsiklong gunman si Barayuga sa Calbayog Street, Barangay Highway Hills sa Mandaluyong habang sakay ng pick-up ang biktima. Namatay ang opisyal ng PCSO. Kwento ni Mendoza, 2019 pa niya natanggap ang utos mula kay Leonardo. Sabi sa kanya, ito ang magdidikta sa direksyon ng kanyang karera bilang polis. Hanggang noong June 2020, nakakontak ng hitman si Mendoza sa pamamagitan ng middleman at kapwa niya polis na si Nelson Mariano. Dito na nagbigay ng larawan ni Barayuga si Leonardo gayon din ang plaka ng service vehicle na si Garma umano mismo ang nag-issue. Nang maitumba si Barayuga, pinaghatian ng mga nasa likod ng krimen ang 300,000 pesos na galing daw kay Garma. Si Garma naman itinanggi ang akusasyon. Pati si Leonardo pinabulaanan ang paratang. Ayon naman kay Good Governance and Public Accountability Committee Vice Chairman Johnny Pimentel, iniimbestigahan ng National Bureau of Investigation ang korupsyon sa PCSO noong panahong pinatay si Barayuga. Kabilang dyan ang irregularidad sa operasyon ng Small Town Lottery o STL. General Barayuga was prepared with all the documents and in fact, he was prepared to testify against the corruption and illegal practices in PCSO. The motive of the killing of General Barayuga was to stop General Barayuga from testifying against Colonel Garma. Lumabas din na nasama lang sa drug watch list si Barayuga noong patay na siya. Bukod dyan, nauna na rin idinawit si Garma sa pagpapapatay sa tatlong Chinese drug lords sa Davao Prison and Penal Farm noong 2016. Mahigit 100 din umano ang napapatay nang ma-assign si Garma sa Cebu City ayon kay Mayor Tony Osmeña. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Nakita ninyo, yan ay resulta ng pang-aabuso and then ang bulag, pipi at bingi na pagsunod sa diktadoryang power in the government. Ito'y ilan lamang ito mga kababayan na nais yung iparinig sa inyo bilang paghahanda natin sa ikalawang bahagi ng ating Fun Saturday Live.
Ang isa pa riyan yung kanyang tagapagsalita mismo ni Rodrigo Duterte. Yan ay si Harry Roque. Ano naman ang mga bagay-bagay na may kaugnayan dito kay Harry Roque? Pakinggan ninyo ang mga kataga mismo ni Representative Robert Barbers tungkol dito kay Roque. Wala ho kaming interest doon sa kanyang yaman. Ang aming interest is kung ano yung link ng Biancham Corporation at yung PH2 Corporation na siyang may-ari doon sa Lucky South 99. Yun ang interest ng Quadcom. Kung yumabang ka times 10 yung network mo ngayon, wala akong kami pakialam dyan. Pero ipaliwanag mo sa amin kung bakit tumaas ang value, ang network ng iyong korporasyon na kung saan ay may kaugnayan doon sa Lucky South 99. Yung issue sa wealth niya, hindi ho yun ang importante sa amin . Ang aming question, saan ho nang galing yung pagtaas ng yaman ng Biancham Corporation mula ng 125,000 ng 2016 na naging 150 million in 2018. Bakit importante sa amin yung Biancham Corporation? Kasi nga, yung Biancham Corporation ay siya ang nagmamayari at may kaugnayan dito sa Lucky South 99. As clearly stated by Congresswoman Jinky Luistro, there are overwhelming circumstantial evidence that proves na maaaring may kaugnayan si Atty. Harry Roque through his company, Biancham, dito sa usapin ng Lucky South 99. Sino may-ari ng bahay doon sa kung saan nakita yung Chinese fugitive? Sabi niya, PH2. Sino may-ari ng PH2? 52% of PH2 is owned by Biancham Corporation. Sino si Biancham? Sino si PH2? It's the Roque family. Anong kinalaman ng Chinese fugitive, IT expert ng Lucky South 99 doon sa bahay niya? Hindi ba merong circumstantial evidence yun? Ni-raid yung Porac, Pampanga. Nakita doon sa kwarto ng isang Pilipino by the name of Mr. A.R. de la Serna. Pagbukas ng dokumento, nakita doon, legal officer, Atty. Harry Roque. Hindi ba circumstantial evidence din yun? Pangatlo, pumunta si Atty. Harry Roque, kasama si Cassandra Ong, doon sa PAGCOR, sa opisina ni Chairman Altenco. Anong pinag-usapan ni Harry at saka ni Cassandra at saka ni Chairman Altenco? Lucky South 99. Hindi naman pinag-usapan yung whirlwind doon. Yan ang tinig ho ni Congressman Barbers. So pakinggan ninyo ang mga characters na mga binabanggit ha. Kanina ay mga Pogo operations. Ngayon naman ay si Harry Roque, tagapagsalita 2 times ni Rodrigo Duterte. Noong araw ng Webes, may nahuli uli. May kaugnayan pa rin sa operasyon ng Pogo dyan sa Pilipinas ang kapatid ng economic advisor ni Rodrigo Duterte, Yang John Zen. Nakatatandang kapatid ito ni Michael Yang. Michael Yang, ang tunay na pangalan nito ay Ho Ming Yang. Ano ang sabi naman ni Undersecretary Hilbert Cruz, Presidential Anti-Organized Crime Commission spokesman, sa pagkakahuli na ito nitong kapatid ni Michael Yang? Sakit sa dibdib kasi po, pumatay Hindi niya, tapos na yung pagpatay. Yan yung dyan sa Philippine Charity Sweepstakes Office naman Sandali, nawala yata yung kay... nawala. Nawala yung... let me see. Nawala. But anyway, ito ay last week ito, pagkakahuli dito kay Tony Yang. Sa pagkakaalam natin kanina, araw ng Sabado ngayon, kanina, Friday dyan sa Pilipinas ay kinontempt. Pinatawad ng contempt ng Kongreso si Tony Yang, ito yung kapatid ni Michael Yang, dahilan sa ayaw nitong ibulgar ang mga importanteng impormasyon na may kaugnayan sa kanya at sa operasyong iligal ng kanyang mga kumpanya diyan sa Pilipinas. The Quad Committee of the House of Representatives Friday cited Chinese businessman Tony Yang in contempt
after he failed to answer several questions that Santa Rosa, Laguna Representative Dan Fernandez asked during the hearing. Yan ay ilalamang po mga kapitbahay sa mga bagay na pag-uusapan natin. Masyado na tayong lampas sa unang bahagi. So, simulan natin ang ikalawang bahagi ng ating... Saturday Live! Ito ay tinig ng ating mga kababayan. Tinig ng Pilipino para sa Pilipino. Bahagi ng ating pakikipag-ugnayan sa ating mga mahal. Ugnayan, pakinggan! Akin pong abang lingkod. Pakinggan si Ferrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. At ito ang ating... Inside, Guro-Guro, Opinion, and Saturday Live. Well, bayan kong minamahal, ito ay sequel pa rin ito ng mga una ng mga napag-usapan natin na may kaugnayan dito sa panawagan ng ating mga military men, ang ating mga retired generals, mga public officials, and hopefully ay makasama na rin ang mga pamunuan ng ating simbahan. Wala hong nagbabawal sa inyo riyan sa simbahan na isulong ang karapatan ng mga mas nakararami sa ating mga kapatid na mga Romano Katoliko, mga Kristiyano. At kahit hindi Kristiyano, sa kapakanan ng mga nakararami sa ikapanunuto ng sambayanan, walang nagbabawal po sa ating simbahan na makilahok sa issues ng bayan. Now, etong nakalipas na isang araw lamang, kahapon Friday dito sa amin ay nalantad dyan sa Pilipinas at sa daigdig ang pahayag nitong isang spy at tycoon, milyonaryo na Chinese na dyan din nagtampisaw ito, by the way, sa Pilipinas. Dyan ito nagtampisaw sa Pilipinas. In fact, ang nag-recruit sa kanya na maging spy ng Chinese Communist Party ay isang kilalang Pilipino. Hindi ko ibubunyag sa inyo ang mga pangalan nito, pero ito bago pa man nailantad ito sa online, sa YouTube, ay may nakapag-tip na sa akin na kaibigan natin from mainland na merong pinahahunting ang Chinese Communist Party. Nais nilang may balik sa China. Sabagat, labis-labis na ang alam nito sa paniniktik ng China sa mga bansa dyan sa Asia in particular. Wag na sa ibang bansa, sa Asia. Sabagat itong mama na ito, ang pangalan niya, Xi Jinping, ay dyan nag-iikot dyan sa Asia. Sa Pilipinas, sa Malaysia, sa Thailand, sa Vietnam, sa Cambodia, sa Myanmar, sa Macau. Umiikot itong mama na ito riyan. Ang issue na kinagalit ng China sa kanya at ginawang kasangkapan ay ang hindi niya pagtupad sa mga iniuutos sa kanya ng China na sa kanyang pananaw ay makakaapekto sa kanyang hanabuhay. Ang hanabuhay nito, Pogo. Pogo-like. Sabagat kapag ikaw wala sa Pilipinas, hindi Pogo ang tawag na yan. Tandaan ninyo ang tawag na Chinese triads. 2 weeks ago, pinag-usapan na natin yan. Ang Chinese triads, binubuo ng mga negosyanteng mga inchik na merong lehitimong mga front na mga negosyo. Sila ay involved sa mga industrial cities, mga industrial parks, mga kung ano-anong mga ganyang pangalan. Mga golden cities, mga ganyan. Diyan sa Pilipinas, ang Damak Macriana.
in connivance with Philippine redevelopment agencies of the country under Rodrigo Duterte. So, tandaan niyo ang pangalan, Yatay. Meron pa niyan sa Pilipinas. Remember the guy? Si Tony Yatay? Na kung saan ay pareho ang istorya kay Alice Leal Guo. Late registration, hindi niya alam kung saan siya nag-aral, hindi niya alam kung saan siya pinanganak, hindi niya alam ang tatay, nanay, etc. Pareho. Ngayon itong si Xi Jinping ay sinuportahan ito dyan sa Pilipinas din ng mga tinatawag na Chinese International Cooperation Agreements or Associations. Meron dyan sa Pilipinas. Sa Myanmar meron, sa Burma, Old Burma. Sa Cambodia meron. Ano ang operasyon ng mga ito? Illegal online gambling. Paano nagsimula ng mga mamayagpag ang online gambling noong 2016? At si Rodrigo Duterte ay isa sa mga umakap nito mismo. In fact, I will not be surprised kung ang isa sa mga babanggitin ni Xi Jinping ay Rodrigo Duterte. Hindi ako magtataka rito. Pero yung operasyon ng Pogo sa Pilipinas, operasyon yan ng triads kahit sa ang dako ng Asia. Kaya triad, binubuo ito ng tatlong mga mafyosong grupo ng mga Chinese na ang involvement nito ay trafficking, human trafficking, forced labor, money laundering, kidnapping. Lahat ng ito ay sa ilalim ng online gambling na operasyon. Kunyari, Xi Jinping. Hindi niya mapigilan na magbigay ng warning kay Alice Guo. Vehemently si Alice ay pinabulaanan ang pagkakabanggit sa kanyang pangalan. Well, natural na reaction yan. Pero ito po mga paghahantad na ito, I urge you na panoorin ninyo itong tape na ito ni Xi Jinping sa kanyang bilangguan dyan sa Myanmar, Burma. Sabagat marami kayong matututuhan riyan. Marami akong alam riyan behind those tape. Exposés na kanyang sinabi. Now, ano ang implikasyon nito dyan sa Pilipinas, mga kababayan? Ano ang implikasyon nitong si Xi Jinping? Xi Jinping? Dyan sa Pilipinas. Pag-uusapan natin kung papaano na ang triad and kaya end sapagkat magkasanib itong dalawa na ito. Ang triad at saka ang Chinese Communist Party kung papaano napilayan ang mga ito sa operasyon nila diyan sa Pilipinas. Sa panig ng triad, ang kanilang mga illegal na operasyon ay nalumpo. Nawala ng paa. Sa panig ng China, malaking kawalan sa kanilang spying network ang pagkawala, pagkadiskubre ng illegal operations ng Pogo diyan sa Pilipinas. Malaking kawalan, malaking pagkaputol ng paa ng China, Chinese Communist Party at ng Triad ang pagkakabuking, pagkakatuklas, pagkakalantad ng Pogo operations diyan sa Pilipinas. Now, himay-mayin natin mga kababayan kung paano napilayan ang Chinese Communist Party sa spying nila at ang triad sa kanilang illegal na operasyon diyan sa bansa. Unahin natin na himay-mayin kung gaano kalaki ang nawasak sa mga paa ng Chinese Communist Party at ng triads sa pagkakatuklas nito ng illegal Pogo operations diyan sa bansa. Ayon sa United Nations, ang
Chinese triads scam ay bumiktima diyan sa Pilipinas, sa Cambodia at sa Myanmar ng mahigit sa 300,000 na mga biktima ng human trafficking. 300,000. Ang Pilipinas, ang Cambodia, at saka ang Myanmar o kaya Burma. Diyan lamang sa tatlong yan. Huwag na nating isama yung Thailand at saka ang Vietnam sapagat medyo kontrolado roon. Dito sa tatlong ito kasama ang Pilipinas na mayagpag ng husto ang Chinese spying sa umagitan ng connivance ng triad. Pababayaan kayo mag-opera ng pogo o kaya ng illegal operations diyan sa mga lugar na yan, Myanmar, Cambodia, Pilipinas, kung saklaw kayo ng China sa kanilang spying operation. Yun lamang dyan sa Vietnam, hindi mapasok nila kaya nanghihikayat sila ng mga Vietnamese na pumunta ng Myanmar, pumunta ng Cambodia para maging biktima ng kanilang illegal trafficking. Hindi lamang itong mga ito, kundi ang connivance with public officials sa mga bansa na ito. Tingnan ninyo ang nangyari sa Myanmar. Nakipagkutsaba mismo ang mga pinuno, pamunuan, kagaya sa Pilipinas si Rodrigo Duterte. Diyan sa Myanmar, mismo ang kanilang pinuno ang kakutsaba ng illegal gambling, illegal operations online diyan sa Myanmar. Pareho, duplikado ang operasyon diyan sa Pilipinas. Corruption of public officials. At hindi lamang yan, yung operasyon kung papaano rin ma-infiltrate, mapasok ng mga illegal na mga Chinese ang gobyerno sa Myanmar, sa Cambodia, the same kung paano nila ginamit ito dyan sa Pilipinas, ang paggamit, pagkuha ng mga lehitimong dokumento from the government with the connivance of the government of this country. Kagaya ng Pilipinas, saan nakuha yung 1,400 na mga genuine Filipino citizenships and documentations ng mga Chinese na ito, na mga empleyado, mga sangkot sa pogo diyan sa Pilipinas. Sa Davao, 1,400. The same sa Myanmar, the same sa Burma, the same sa Cambodia. At ito ang sentro rin ng spying. Sa wagat, you cannot go with the other without the other. Hindi pwede yung isa na wala yung isa. Anong ibig sabihin? Illegal activity ng triad, pero spying kailangan namin, sabi ng CCP. Kaya yung mga interests ng mga ito, mga kapitbahay, ng dalawang ito ay magkasukob. Interest ng China, spying, economic sabotage, at maraming iba pa. Natatandaan ninyo yung mga illegal na mga smuggling sa Pilipinas? Economic sabotage yan. Sino ang involved? Mga triads. Sino ang may benepisyo? Chinese Communist Party. Kapag sinabutahe mo ang ekonomiya ng bansa, diskarel ang ekonomiya nito, hihingi ng tulong sa China, mangungutang. Yun ang ginawa ni Rodrigo Duterte. Yun ang dahilan kung bakit nagkawindang-windang at hindi mapigilan ang pag-utang na ito ng Pilipinas sa Chinese Communist Party noong panahon ni Rodrigo Duterte. Kaya lamang, buti na lamang, pinangakuan lamang ng pinangakuan ng China si Duterte, pero wala pang 1% ang naipagkaloob ng China kay Duterte sa mga pangungutang nito. Salamat! At tayo'y binasbasan pa ng awa ng Diyos. At salamat kay Riza Hontiveros. Salamat ngayon pati Kongreso. Salamat kay Sherwin Gatchalian. At nabuksan ang napaka mabaho at umaalingasaw na umaalimbukay
na criminalities dyan sa bansa, from the government, from the business sectors of the Chinese community, na kung saan ay pinatatakbo, minamanipula ng Chinese triads at ng Chinese Communist Party. Salamat na lamang. At marami tayong mga pagkakatuklas na nakuha sa kasalukuyang panahon dyan sa Pilipinas. Yung gambling operations, Oktubre 28, 2023 nang unang sumiklab ang issue na ito. Thank you kay Rizzo Hontiveros. Salamat po sa kanila. Ang mga otoridad natin ay sinuyod ng husto sa tulong ng bagong pagkakabuo ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, PAOK, na siyang nagsagawa naman ng pisikal na pagkilos sa mga natutuklasan ng ating mga pagdinig sa Senado, initially headed by Senator Rizzo Hontiveros. Philippine offshore gaming operators, ang Trojan Horse ng China. Tandaan niyo ang pangalan nito, Trojan Horse ng China. Baka hindi ho natin alam kung ano ang ibig sabihin ng Trojan Horse. Ito nung panahon ng pamamayagpag ng Roma. May mga hidwaan doon. Yung Greece, isa sa mga namumuno nung panahon. Pre-Christ period. 200-300 years before Christ. Ang mga namumuno riyan sa Europa, ang Roma, ang Greece. Kaya marami tayong mga Greek goddesses nung araw, di ba? Now, itong Trojan War ay pananakop ito ng Greece sa maliit na komunidad ng anong pangalan nito? Troy. Diyan sa Turkey ngayon. Nung araw, sinakop ng Greece ang Troy, pero hindi nila mapasok sapagkat masyadong fortified, masyadong yung mga walls nito makapal at matataas. Nung araw, wala pa tayong mga missiles Kailangan kabayo para at saka kung anong mga primitive war equipment. Yung mga tirador na ang bala ay mga naglalakay ang bato. Yun lamang. Ngayon yung Greece, meron silang bagong modernong style. Gumawa ng malahiganting kabayo na gawa sa kahoy. Yan ang tinawag na nilang Trojan Horse. Malaking kabayo na inilagay nila doon sa may bukana ng bakod na pader ng Troy. Inilagay nila ron. Pagkatapos yung mga sundalong nasa labas na gustong sumalakay sa loob, kunyari umalis na. Iniwanan yung kabayong nandoon. Without knowing na yung kabayong yun na gawa sa kahoy, punong-puno pala ng mga sundalo ng Greek soldiers. Nung tulog na yung Troy, binuksan ang bunganga ng kabayo, doon naglabasan yung mga sundalo. Kaya sinakop yung Troy ng Greece, Trojan Horse. Yung pong pogo dyan sa Pilipinas ay Trojan Horse ng China. Tandaan niyo yan mga kababayan ko. Yung mga pogo dyan sa Pilipinas ay Trojan Horse ng Chinese Communist Party. Ngayon, ang pogo ay halos yung tip of the iceberg na kalkal na ng PNP, ng PAOK. Pero po yung kanilang base ay intact. In fact, I don't know kung bakit hindi magalaw-galaw ang pogo riyan sa Kawit. Yan ang malaking tinik ni Bongbong Marcos, ang Kawit Coblandia, Pogo Coblandia, yan sa Kawit, Cavite. I don't know kung bakit hindi magalaw-galaw. Bakit natin sinabi na Trojan Horse ng China itong mga Pogo operations dyan sa bansa? Marami na hong ebidensya nakita Bagaman sinasabi ng ating mga miyembro ng PNP at saka ng PAOK
na yung mga natuklasan nila, mga nakumpiska nilang mga uniform ng People's Liberation Army ay mga prop daw ito. Alam mo kung bata ang sabihan ninyo yan, maniniwala. But the truth of the matter is, alam ng mga miyembro ng Philippine National Police, alam ng mga miyembro ng PAOK, na yung mga uniforme na yan na natagpuan sa iba't ibang mga hub ng Pogo ay mga tunay na uniforme, genuine na mga uniforme. Alam yan ng intelligence ng ating armed forces. Kaya lamang, para lamang hindi matakot ang mga Pilipino na hindi sila mangamba na baka malapit ng sakupin ng China ang Pilipinas, kaya sabi ng PAOK, sabi ng PNP, hindi, mga pan-display lang yan, ginagamit lang yan na mga prop sa pananakot ng mga inchik na ito. Dagdagan ko mga kababayan ko ang kaalaman na yan para sa inyo. Hindi lamang mga uniforme ang natagpuan ng PAOK at saka ng PNP sa mga Pogo operations na ito or Pogo Hub dyan. Di lamang yan, meron tayo mga firing range dyan sa multinational subdivision, may firing range dyan. Doon sa Batangas, may firing range. Sino ang mga may-ari ng mga firing ranges na ito? Pure-blooded Chinese na hindi makapagsalita ng Pilipino o kaya ng English. Ano ang sabi ng Homeowners Association dyan sa multinational? Tuwing umaga, merong mga exercises na ginagawa, mga Chino riyan, sandamakmak in military formation. Ang mga suot nilang mga jogging pants pare-pareho. At hindi lamang yan, ilang mga raid ang nakuha ng mga na isinagawa ng mga miyembro ng ating otoridad na nakunan ng mga armas. Yung nabanggit ko kanina, Oktubre 28. Isa sa mga nakumpiska rito noong Oktubre 28 last year sa Pasay City, mga communication equipment, mga gamit ng komunikasyon ng Chinese Communist Party, PLA. Communication equipment. Mga USF, UHF, high frequency modulation equipment, transmitters. Yan ay October 28, 2023. Also, military uniform. Diyan ito sa Pasay City. Operasyon ng Pogo. Military uniform. Sabi ng militar, huwag kayong maalarma. Mga prop yan, hindi ho yung totoong prop. Yan ho ay totoong mga uniforme, ako na ang nagsasabi sa inyo. March 2024, Bambang Tarlac. Nag-raid ang ating PAOK, nag-raid ang PNP. Ano ang mga nakuha rito? Cash. Cash, pera. 7.2 billion. 26 billion. Ang dami nito, kung ano-ano itong mga nang dito Kung saan ito natagpuan dyan. March of 2024 sa Bambang. And then sa Purak, Pampanga, magkapatid na Pogo operations. June of 2024. Anong mga natagpuan dito? The same. Mga uniforms, electronic equipment, communications gadgets, and most especially, yung pong sa Bambang Tarlac. Sabi ng aking kaagapay-riyan sa intelligence sa Pilipinas, ang aming tinitingnan dito ay ang spying angle nitong sa Purak, Pampanga. Bakit? Ito ay walking distance lamang sa International Airport, sa Clark International Airport na dating US military bases, na ngayon ay ginagamit bilang civilian airport and also military facility. Walking distance
sa Porac, Pampanga, malapit sa US military bases. At ginagamit din ng Philippine Air Force. Bamban Tarlac Operation. Ano ang mga nakita rito? Again, military uniform ng PLA, People's Liberation Army. Hindi lamang yan, May of 2024, just last May 14. Diyan naman ito sa Pasay City, magkakawing-kawing na mga nadidiscovering mga dokumento ng ating PAOK at saka ng PNP. Sinasalakay nila eventually. At isa sa mga ito ay itong Pasay City na kung saan noong Mayo 14, natagpuan nilang may nakatago lihim na ospital ang mga Chinese dito sa Pasay City. Again, sabi ng pulisya, sabi ng PNP at ng PAOK, well, ito ay nagsisilbi lang ito sa mga involved sa Pogo operations na mga nasugatan o kaya kung anong kailangang medikal. But in reality, ito po ay kumpletong operasyon ng isang ospital including operating tables. Para saan ito? Sabi ng PAOK, gamit lang ito ng mga ordinaryong tao diyan sa mga Pogo operations or Pogo hub. Kung kailangan nilang medical attention, dito dinadala. In reality, involved din ang mga Pogo henchmen na ito sa mga criminal activities sa bansa. Remember, kailan lamang ay nagkaroon ng sagupaan, mga Chinese. Chinese nationals, hindi makapag-Tagalog, hindi makapag-English, nagbarilan. Bakit? Argumento ng hatian. At hindi lamang yan, I don't know kung ito ay binunyag na ng ating Armed Forces of the Philippines at ng PAOK. May mga naaresto na po riyan sa Maynila na mga armado na mga Chinese. Armado. Nasa kote sa mga checkpoints, nasa kote sa mga pagsalakay ng mga otoridad natin. Sophisticated armed equipment ng ating mga pure-blooded Chinese. Kumbaga, mga makabagong kagamitan eh. Lahat po ng mga ito, mga kababayan ko, nangyari ito dahilan sa connivance between the government and the Chinese triad. Well, of course, na sinasamantala naman with the knowledge or without the knowledge of the Philippine government na isabotahe. Sa madalit sabi, national security concern. Ang connivance between the Chinese and then the triads dyan sa Pilipinas. Natatandaan ninyo yung isang miyembro ng ating, I think, Philippine Navy, na babae, humarap sa hearing ng I don't know, hindi ko na maaalala kung ito ay hearing ng Senado o ng Kongreso, sandamakmak kasing hearing eh. Isang opisyal ng Philippine Navy ang humarap sa hearing ng Kongreso o Senado, I'm not sure. Hindi ko na maalala kung Senate or Congress eh. Sinabi niya na ninakaw ang kanyang identity. Ninakaw ang kanyang identity. Inalagay ang kanyang pangalan bilang high official incorporator ng may 200 kumpanya. 200 kumpanya. Ang operasyon ito ay illegal gambling. Nasangkot sa money laundering, sangkot sa human trafficking, sangkot sa rape, sangkot sa killing. Lahat na ng uri ng krimen na ginagawa ng triad in connivance with the Chinese Communist Party. Opisyal ng Philippine Navy.
ginamit ang pangalan. Hindi lamang ito nag-iisa mga kababayan kung saan damakmak ang ganitong uri. At yan din ang mga sinasabi nitong mga humarap sa hearing ni Risa Hontiveros na mga magaganda pa man din na mga dalaga, mga single mother, etc. At kung sino-sino pa, ginamit ang kanilang mga pangalan sa mga incorporations ng mga kumpanya na ito. Ano ang sabi nitong si ZG, ano yung pangalan na nung tumama na ito? Anong sinabi niya? Yan ang operasyon ng Chinese Communist Party. Yun ang operasyon ng mga triads, Zhejiang. Yan ang operasyon ng mga triads, gumamit ng mga taong lehitimo na nabuhay sa mga bansa na kung saan may mga criminal operations ang mga ito. Upang sa ganon ay isabutahe ang ekonomiya ng naturang mga lugar, kagaya ng pagkakasangkot nitong mga Pilipino na ito. Kaya ako binibigay na example itong Philippine Navy officer sapagat opisyal ng gobyerno. Opisyal ng gobyerno, maliit na opisyal ng gobyerno. Kung meron tayong ginagamit without their knowledge na mga maliliit na opisyal ng gobyerno, kagaya nitong opisyal na ito ng Philippine Navy, imposible kaya na meron tayong matataas na opisyal na gobyerno willingly, kagaya nitong Philippine Navy, taliwas ito, ayaw niya, na-discover niya lamang yung kanyang pangalan dahilan sa mga kaso ng Kongreso, hearing ng Kongreso. But doon sa mga willing participants, imposible kayang mangyari. Bakit meron tayo diyan sa Davao na opisina ng PSA, Philippine Statistics Authority, na nagrehistro ng mga illegal na in-check 1,400, nabigyan ng mga dokumento, mga papeles, Filipino citizenship sa legal na paraan. Legal na dokumento. Masahon pa kung mayroong mas mataas pa riyan na mga opisyal na gobyerno na sangkot dito. At yan ay hindi imposible nitong nakaraang administrasyon ni Rodrigo Duterte. Mismong sa bibig ni Rodrigo Duterte, ang mga marketing promotions na mga naririnig natin. Ang Pogo ay malinis, nagbibigay ng malaking pera sa atin. Di ko lang alam kung sa atin ay referring to the government o referring sa kanya. Kaya tingnan ninyo mga kababayan ko, ano itong mga Manchurians natin dyan sa gobyerno? Dapat ba nating bantayan? Salamat sa ating Kongreso. Salamat sa Senado. Meron tayong mga ginagawa ngayong pananaliksik at mga aksyon, hakbang upang maparusahan itong mga nasasangkot dito. And thanks God, sa ngayon ay may mga kaso na isinasangat ang ating Department of Justice, maging ang Ombudsman. Salamat. At umuusad ang mga ito. Kaya lamang ang masaklap nito, bayan ko, the truth of the matter is, yung paa ng Chinese Communist Party, ng triad, maring naputol natin ang isa. Isa pa lamang. Huwag tayong masyadong kumpante na, naputol na, wala na tayo, ang lahat ng mga pogo na ito, malinis na. Nope, hindi ba? Iisang paa pa lamang ang naputol. Isa pa lamang Sabagat meron pang isang paa na ginagamit ng utak, ng brain ng Chinese Communist Party upang lituhin ang ating taong bayan sa kanilang propaganda na nais lamang siraan ng mga operatiba na ito ang pangalan ng China, ang pangalan ng People's Liberation Army,
at magalit ang mga Pilipino laban sa China. Ngayon, bayan ko, meron tayong mga Manchurians. Etong mga Manchurians na ito ang nakasakay doon sa binanggit ko kanina na mga na Trojan horse. Manchurians na andyan sa damakmak, nakakalat, dyan sa Pilipinas, ang mga Manchurians natin. Sila ang isang paa na buhay ngayon dyan sa Pilipinas na patuloy na ginagamit ng Chinese Communist Party at ng mga Pugo operations. That's the reason why wala kayong marinig sa mga Duterte na pagbatikos o kaya pagsaludo. Pagsaludo sa mga accomplishments ni Rizzo Hontiveros, ni Sherwin Gatchalian, ng Quad 4 at ng PAOK. Wala kayong marinig na pagsaludo sa pamilya ng mga Duterte. Bakit? Sabagat sila ang namumuno diyan sa Trojan horse. Sila ang nagre-renda sa Trojan horse. Sila ang mga nabibilang sa tinatawag nating Manchurians sa gobyerno. Manchurians. Naalala ninyo itong kailan ito? Noong September, last year. Naalala ninyo last year, September? Dumalaw ang governor ng Fujian sa Davao. Special chartered plane ng Chinese Communist Party lumapag sa Davao. Walang abiso sa Philippine government pero dumalaw sa pamilya ng mga Duterte. That was September of 2023. Tinanggap ni Rodrigo Duterte, lumipad from Manila to Davao si Sara Duterte para makadaupang palad at maservisyohan ang governor ng Fujian. Nabubisita roon. Hindi lamang in-entertain kundi inilibot sa Mindanao ang governor of Fujian. Yan ay si Zhao Long, governor of Fujian province of China. Alam niyo ang Fujian na andyan ang sentro, yan ang hub ng Chinese spying sa Pilipinas. Fujian. Nakita ninyo si Gu Huaping, taga Fujian. Sino man ang mga miyembro ng mga pangunahing personality sa Pogo operations, Fujian. Yun ang hub ng Chinese Communist Party spying sa Pilipinas. Fujian. Hindi lamang yan, pumunta pa sa Palawan para sa kanilang industrial city. Tandaan ninyo mga pangalan na yan. Ha? Pumunta sa Palawan, sinamahan pa ni Mayor Baste sa Palawan. Ang gobernador ng Fujian City, September of 2023. Ako hindi nagkakamali, September 29, 28 or 29, kung ako hindi nagkakamali. Well entertained. At may mga closed door na mga usapan ang governor na ito, si Zhao Long, with the Dutertes, headed by Rodrigo Duterte and the daughter, Sara Duterte. Manchurian. At hindi lamang yan, sa Cagayan, mga kababayan ko, sa Cagayan na andyan din ang isa pang Manchurian natin. Tahimik siya ngayon, pero numero unong sumasalungat doon sa EDCA bases ng Amerika. Bakit? Masasagasaan yung kanyang industrial park na pinamumugaran ng mga Chinese dyan sa Cagayan. Naalala niyo si Governor Manuel Mamba? At hindi lamang yan, yung kanyang kasama riyan sa Tugigaraw City, na kung saan naandyan nakabase ang mga universidad na pinamumugaran naman, sabi sa report, 4,000 Chinese. Pero sabi ng mayor dyan, Myla Ting, kung ako hindi nagkakamali. Ting Hua, I don't know. Myla, basta Myla. Myla Ting Hua, I think, sa Cagayan de Oro. Cagayan de Oro. Tugigaraw City sa Cagayan. Diyan nakabase yung mga universities
na pinamumugaran ng mga military-looking students. Sabi ng Immigration Office, 1,800. Sabi ng ating mga nagmamasid ng mga politiko, 4,000. Sabi ng dalawang congressman. Sabi nila, 4,000 ang mga Chinese na naandyan. Sino yung congressman? Joseph Lara, 3rd District, at saka Faustino D. ng 6th District. Sabi nila, 4,000 mga eskwela riyan sa Tuguegarao City. Sabi ni Myla Tingki palaki. Tingki. Sabi nila, hindi. 400 lang Sabi ng immigration, hindi. 1,800 na nakatala sa amin dito. Pero pa yung mga walang visa na nandyan siguro. And then of course, Davao City. Davao City. Ano naman ang sangkot ng Davao City dito sa mga pure-blooded Chinese? Doon nila kinukuha ang mga genuine government documents para maging legal ang pananatili ng mga pure-blooded Chinese na ito na hindi marunong magtagalog o kaya umingles. Tingnan ninyo itong kaso nitong si Antonio Tan, Tony Yang, kapatid ni Michael Yang. Diyan ito na malagi, nagtatag ng napakaraming negosyo sa Cagayan de Oro City at saka dito sa Maynila. Sangkot siya dito sa operasyon ng Pogo sa Bamban at saka diyan sa Porac sa Pampanga. Davao City, ang sentro ng dokumentasyon ng mga Chinese na ito. Sino pa ang mga Manchurians, mga kababayan ko? Mag-ingat kayo sapagkat ang ating educational system sa bansa ay pinasok na rin ng mga Manchurians. Remember, meron tayong 5 na mga Confucius Institutes diyan sa bansa. Diyan sa Pampanga meron. Meron diyan sa Bulacan Institute, something. May Confucius Institute. Ano ang mga lagay, ang mga panuhol ng Chinese Communist Party dito sa mga naakupahan nila na mga universidad kagaya dyan sa Maynila, UP, and then Ateneo? Ano ang mga pansuhol nila? Libreng biyahe sa China. 2 linggo kayo maglamyerda, all fully paid by the Chinese Communist Party. Maglamyerda kayo sa China. Ano ang kapalit nito? Ituro ang kultura ng China sa mga Confucius Institutes na ito diyan sa 5 universidad bilang pangunang hakbang sa Chinification ng Pilipinas. Isa yan, nasangay ng Manchurian at hindi lamang yan. Meron tayong mga professional and civilian Manchurians diyan sa bansa. Professional na mga civilians and people in the government na nagkukunwari, nagkakanlong sa likod ng mga kung ano-anong mga organizations, mga Asian Century Strategic Studies Institute, mga ganyan ang pangalan, mga strategic studies. I don't know kung nagpuprograma ba ito dyan sa PTV, Philippine Television. Herman Chu Laurel, for example. Nakarinig ka na bang magsalita ito ng pabor sa mga mamamayang Pilipino? Wala kang marinig dito. Ang maririnig mo dito ay ang pagdefensa sa China, ang pagbatikol sa EDCA, ang pagbigay ng suporta sa PLA sa kanilang mga operasyon at pangungubgob sa West Philippine Sea. President ng Asian Century Philippines Strategic Study Institute, Herman Chu Laurel. Isa ito sa mga Manchurians riyan sa Pilipinas. Laging nasa front page, by the way, ito ng World Times. Ito yung Global Times, ang tunay na pangalan.
pinatatakbo ng Chinese Communist Party, pinamamahagi diyan sa Pilipinas. Naka-front page lagi diyan ang anumang sabihin nitong si Herman Chu Laurel at saka ni Ana Rosario Malinduguy. The other day lang nakita ko na naman front page ng Global Times itong si Ana Rosario Malindug. Ang issue, miyak kulpa sa China. Yun, pagbatikos sa nuclear defenses ng Pilipinas. Binatikos ang nuclear defenses ng Pilipinas at sabi nila ito ay nagbubigay ng panganib sa kalayaan ng Pilipinas at magbubunsod sa mainland China na salakayin una ang Pilipinas, deterrent nila. Dahilan sa may mga nuclear bases ang Pilipinas, ang Amerika diyan sa Pilipinas. Chinese propaganda. Trabaho ng mga professionals and civilian organizations kagaya nitong itong isa pa? South China Sea Probing Initiative. China organization ito. South China Sea Probing Initiative. O kaya ano yun? May narinig akong ikot. O kaya itong Institute of South Cooperation and Development. O kaya itong yung kay Mentong Philippine Strategic Studies Institute. Ito yung mga ginagamit ng China na mga propaganda machineries nila diyan sa Pilipinas. Sabi nga ni anong pangalan nito? Sabi ni Panfilo Lacson, meron tayong 3,000 o 3 milyon, 3 million Chinese ang pumasok na diyan sa Pilipinas bilang augmentation ng kanilang physical forces ng China diyan sa Pilipinas. 3 million Chinese allowed entry in the Philippines from 2017 to 2018 alone sa ilalim ng administrasyon ni Rodrigo Duterte. In 2017 alone, 1.4 million Chinese ang pumasok sa Pilipinas in 2017. Ito ang mga Manchurians natin diyan sa Pilipinas, mga kababayan, kung minamahal. At hindi lamang yan, ayon dito sa latest report ng PAOK, 200,000 hectares, 200,000 Chinese nationals, pure-blooded, ang mga may-ari ng mga real estate diyan sa Pilipinas. Kaya tingnan ninyo dyan sa Porac sa Pampanga or anywhere in Pampanga, anywhere in Bulacan, anywhere in Tarlac, naglipa na riyan ng mga nagsulputan na mga gusali na tinayuan ng mga kung sino-sino sa kabila, sa likod ng mga Chinese nationals na ito. Gumagamit ng mga dami. 60% Pilipinong dami, 40% na mga controlled ng mga criminal elements ng triads. 200,000 Chinese. Mga partners ito ng triad, legitimate businesses. Tandaan ninyo, sabi ko na ito noong nakalipas ng mga panahon. Kagaya nitong mama na ito, na nasa koterian sa Myanmar, Zhejiang. May legitimate companies ito. Katunayan, nung siya ay pumayag na maging spy ng China, VIP ito ng Chinese Communist Party. Sa lahat ng mga gatherings at mga public convocations or meetings, namamayagpag ang pangalan nitong si Zhejiang. Kadaupang palad ng mga high-ranking officials ng Chinese Communist Party.
Sabagat meron siyang front legitimate businesses kagaya ng mga front dyan sa Pilipinas. And sadly, ang ilan sa mga Chinese nationals natin dyan, especially those involved in real estate, ay may kapitalisasyon. Majority ang iba dito galing sa Chinese Communist Party. Tandaan ninyo ang report na ito, 200,000 sa Palawan, sa Pampanga, Tarlac, Metro Manila, Cebu, Davao, Boracay, owned by pure-blooded Chinese nationals. Mapapansin ninyo ang karamihan dito ay may mga dagta ng kanilang Chinese identity, Chinese Communist Party identity. At ano ang mga ito? Yung mga katagang mga smart city, mga dream city, industrial park, industrial resorts, industrial farmland, yun ang mga katagang na ginagamit nila dito sa kanilang operasyon diyan sa Pilipinas. Now, marami pa akong mga tala rito na gustong bangkitin, kaya lamang ala tayong oras masyado. Nais ko lamang na maipaalala muli sa mga kababayan natin na itong ginagawa ngayon ng Kongreso Senado, yung mga hearing nila, ako'y suportado rito. Especially yung ginagawa ng Quad at saka ng Risa Hontiveros committees. Sana ituloy nila ito. Sana ipagpatuloy ito at sana ay hindi ma-influensyahan. At sana ay ipagpatuloy, maging maigting, walang kikilingan, walang sasantuhin, including yung mga namayagpag sa kapangyarihan diyan sa bansa o namamayagpag pa hanggang sa ngayon. At sana ang ating Department of Justice ay malinis din ang kanilang pangalan. Sumuporta, ituloy ang mga findings. Bagaman in aid of legislation, maraming mga criminal acts ang nadidiskubre rito na sana'y ipursigi ng ating Justice Department sa bansa. At sana ang Presidente, whether you like him or not sa ngayon, maglabas ng executive order na sumuporta dito sa mga findings ng ating mga komitiba para maging batas na matibay na sasalungat sa anumang mga adikain ng iba pang mga balasubas na mga criminal elements, mga balasubas na Manchurians na maputol na ang kanilang koneksyon sa mga triads na ito ng Chinese at sa spying ng Chinese Communist Party. Ito pong nakalipas na 6 na taon ni Rodrigo Duterte ay nagdulot sa Pilipinas ng katakot-takot na mga criminal acts. May not be necessarily directed or headed by the President, pero ang kanyang pangalan, one way or the other, laging sangkot. Tingnan ninyo ang kaso ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Sino ang mga personalities dito? Mga personalities dito ay mga malalapit. Sabi nga ng mga witnesses sa Quad hearing, pinangingilagang kinatatakutan. Mabanggit lamang ang pangalan ni Coronel Royina Garma, nangangaligtig na sa takot ang mga tauhan ito. O kaya ang pinuno ngayon ng NAPOLCOM, Edelberto Leonardo. Mabanggit lamang ang pangalan ay talagang kahit utusan kang pagpatay ay talagang gagawin mo. Yun ang nangyari sa mga pahayag na lalantad ngayon dun sa Quad hearing. That is how powerful the connections are to Malacanang. At sana itong mga ito, kagaya ng pagpatay sa Chinese drug lord sa Davao, sana mga ito hindi na maulit kundi maparusahan ang mga tao na sangkot ang kanilang mga pangalan dito sa mga karumal-dumal na mga aktibidades na ito. Like for example, yung Tokang. Mr. Marcos, ihantad na natin ang aktibidad ng ICC sa Pilipinas. Nang sa ganon
ang kumpiyansa ng taong bayan, especially dun sa mga naduhagi, direkto na nawala ng mahal sa buhay, ay mabigyan ng hustisya. Mr. Bongbong Marcos, it is your time na linisin ang pangalan mo sa pagbibigay ng kalooban, hustisya, katarungan sa mga taong naapektuhan ng authoritarian government ng nakalipas na panahon. Inside, Guro-Guro, Opinion, and Saturday Live. Sana po ay nakapagbigay kami ng munting liwanag sa anumang mga hilahil, mga pagdududa at mga haka-haka, mga kuro-kuro sa mga bagay na hindi maliwanag sa inyong kaisipan. Mga bagay na pinagsikapan po nating pagtugma-tugmain ang mga katotohanan base sa mga dokumento, sa mga impormasyon, mga bagay na ayaw ihantad sa inyo ng mga otoridad, mga nakalap natin sa mga tao na nagmamahal, kumakalinga at itinataguyod ang kalayaan, karangalan, pagkatakot sa Diyos. Pakinggan si Ferrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Maraming salamat kay Nena